Magandang araw na naman sa inyong lahat mga Repa Pips. Meron na naman tayong bagong project. Ito ang bago natin project. Ito ay speed controller using NPN transistor D882 medium power na transistor BJT. Ngayon meron ditong potentiometer. Pero iba yung design niya, naka-vertical, diba? May power switch. Ito power switch niya. At dito sa module natin, ang kinokontrol dito yung current sa base ng transistor. Kaya nakokontrol yung speed ng ating DC brush motor. May carbon brush ito. Ito yung mga ordinary DC motor. So ito, kinokontrol niya yung current sa base ng transistor. May mga nakaraan akong project. Ito. Ito, PWM. Dito naman, kinokontrol yung frequency ng voltage supply. PWM using 555 timer. Dito naman, potentiometer. Para makontrol yung speed ng motor, binabago mo yung resistance ng circuit. At meron din dito, MOSFET. Dito sa module na ito, kinokontrol mo naman yung voltage across the base ng MOSFET IRF C44N. So, tatlong module yan para makontrol ang speed ng motor. At pwede mo ring kontrolin using adjustable power supply. Baguhin mo yung voltage supply, makokontrol mo din yung speed ng motor, di ba? So dito, ganun din, kakabit mo rin. Diba? At meron tayong susubukan bago. Ito ay brushless DC motor. Sa computer pan. Siya ay brushless. Hindi katulad nito, may carbon brush yan, tsaka ito. Ang gagawin natin, kokontrolin naman na natin ngayon ang BLDC. Ito, brushless DC motor, using our bagong module. Kaya bang kontrolin ito? Brushless DC motor. 2-wire yan. Subukan natin. Kaya niyang kontrolin ang computer pan. Ikot mo lang yung potentiometer. Babagal na yung takbo niya. So dito ang kaya niyang kuryente 0.17 ampere, 12 volts. Pag pinull speed mo, pumapalo siya ng 310 o 0.32 ampere. Ito naman ang kanyang circuit diagram. So meron tayo ditong 12 volt supply DC. Meron ding power switch.
Pag pinindot mo yan, iilaw yung power LED na kulay red. May current limiter na 4.7K para hindi masunog yung LED. Dito, sa input side ng ating module, ito yung input side niya. Input side ng transistor. Meron tayo ditong potentiometer 100K. Yan yung potentiometer. At may base resistor para sa biasing ng transistor. Ito yung ginamit nating transistor. D882. Na mayroong collector, base, emitter na pin out. Paano naman kung di natin alam yung pin out, yung D882 transistor? Hanapin natin yung emitter, collector, base. Diba? Ito yan, diba? Set natin sa continuity test. Hanapin natin ang base. Itong pula, dito muna. Wala. Wala din. Pangalawa, wala. Wala din. Pangatlo, ayun, meron. Kita mo? Meron. 0.674. Yung sa gitna, 0.672. Ibig sabihin ito ang base. Kasi meron siya sa dalawa Ngayon, alin dyan ang emitter at collector? Ang emitter dyan, yung mas mataas sa reading. Kung base yan, pangatlo, 0.673. Yung sa gitna, 0.672. Itong emitter. So, ito emitter, collector, base. Diba? Base, emitter, collector, base. Mas mataas yung reading ng emitter. 0.673. Yung collector, 0.672. Mas mataas ang reading ng emitter. Ito yan, yung pin out niya. Emitter, collector, base. Mas mataas ang reading ng emitter. Base to emitter. Sa output side naman ng ating module, circuit, meron tayo ditong BLDC. Ito yung computer pan motor. Nakakonekta siya sa positive side ng power supply at saka negative side sa collector ng transistor. Yun yung kanyang polarity. Positive, negative. Nakakonekta siya sa collector. Between collector at positive side ng power supply. Nakakarga siya sa collector ng transistor. Marami tayo ditong brushless DC motor na ito, computer pan gamit sa PC. Computer pan, pag bumili ka, ito yung tsura niya, manipis lang at may cable na pang IDE drive. Yung lumang hard disk IDE na pula at itim. Yun Alan DC brushless fan. Model name DC 12 volts. So 12 volts DC siya na 0.2 ampere o 200 milliampere. Talaga? Yun yung pan niya nagdangling, maluwag. Maluwag talaga siya. Di katulad ng brush motor, mahigpit. Ito maluwag
Kasi siya ay brushless DC motor. Gamit ko yan sa computer, cooler. Ito yung gagamitin natin. Talaga bang 0.2 ampere yan? Na 12 volts? O, testingin natin. Ito ng connector niya. Pula at itim. Gamitan natin ng adjustable power supply o workbench power supply. Positive. Sa positive, negative. Sa negative. Okay? Tingnan natin. Ngayon, i-adjust natin ang voltage supply. 1.3. Ayun. Umiikot na siya sa 2.8. Sa 2.5. 0.11 ampere na. Oh. Ang rating niya, kaya niya ang voltage na taasan natin. Habang tinataasan ng voltage, bumibilis yung takbo ng fan. Hanggang 12. Tingnan natin yung 12. Ito, mga 12. 12 volts. Ang kinakain niyang kuryente, 0.5 ampere o 0.4, 0.9. Hindi siya 0.2, 0.5. Approximately 0.5, you know, o 490 milliampere. Hindi siya 0.2 ampere. So, yan ang full speed, sa full speed. Yan, o. Full speed na yan. 0.5 ampere, 12 volts. Eh, ang tanong dito, pwede bang magkabaliktad yung polarity? Ay, subukan natin. Baliktarin natin yung negative at positive. Pagpalitin natin. Ayun, oh. Hindi siya gumagana sa baliktad ang polarity. Dapat positive sa positive, negative sa negative. Bakit ganyan? Hindi katulad ng mga DC motor, yung ordinary. Pag binaliktad mo yung kanyang polarity, eh nababago yung ikot. Tingnan natin. So ito yung ordinary motor, DC motor, brush. May brush siya, carbon brush. Tingnan natin ha. Pag dito mo kinabit, saka sa kabila, ayun o. Diba umiikot siya? Pag binaliktad mo yung polarity, yun, madulas. Dulas naman. Pabalik naman yung ikot. Oh. Counter, oh. Counterclockwise. Pag binaliktad mo, ayun, oh. Clockwise naman. So, yan ang pinag-iba ng brushless sa brush motor o yung ordinaryong motor na may carbon brush. Ito walang carbon brush. Kaya siya tinawag na DC brushless fan. Ginagamit sa PC o sa mga computer. Hindi pala pwedeng baliktad ang polarity ng motor natin, 'di ba? Oh. Eh paano naman natin kokontrolin yung speed niyan? Sinakay natin sa transistor. At kailangan natin itong transistor nito gagamitin natin as a switch. Simplify natin. Ganito 'yan.
Ito yung motor natin, transistor, may base resistor, supply. Ang gagawin natin, ito turn on natin itong transistor. Kailangan natin ng base resistor. Diba? Para hindi masunog yung transistor kasi supply natin 12 volts. Tapos itong base to emitter ng transistor 0.7 volts yan. Diba? Mga silicon type na transistor. Ang gagawin natin, padadaanin natin yung kuryente sa base to emitter para makalusot ang kuryente sa BCC to collector, then to the emitter. So pag napadaan natin ang kuryente sa base at na-switch on natin ang transistor, daloy na rin ang kuryente ng motor papuntang collector to emitter. Sinakay natin sa transistor yung motor, di ba? Yan. So kailangan alam natin ang value ng resistor dito. Kailangan yan, kung hindi masusunog ang transistor pag nagpadaan tayo ng kuryente papunta sa base. So, to turn on the transistor, kailangan forward bias ang base niya papunta dito, kuryente, pabalik sa negative, para makatakbo ang kuryente sa collector to emitter. Papunta dito, papunta sa emitter. Ito yun, di ba? Ito. Wala pa yung potentiometer. Ano bang ginawa natin? Itong gagawin natin. Ito. Using Kirchhoff's voltage law. KVL at the input. The sum of all voltages in a closed loop is equal to 0. Voltage supply minus voltage drop at the R3, voltage drop at BE is equal to 0. Yan ang formula ng KVL. So, BCC minus voltage drop R3 BBE equals 0. So nalaman natin ang voltage drop across R3 11.3 volts. So may voltage drop na siya na 11.3 volts dito sa resistor. Kailangan natin ng resistor dito, yung value. Para ma-solve ang value ng resistor, kailangan din ng current sa base. Ano ba yung current dito? Which is according to Ohm's law, voltage is equal to current times resistor or resistance. So resistance is equal to voltage over current. Kailangan natin ng current sa base para ma-solve yung R3, value ng R3. Paano yan? So dito, meron dito using current gain. HFE is equal to IC over IB. Which is also equal to beta. Ano ba yung current gain na yan? O beta. Yan yung amplification factor. Ibig sabihin yan, yung kuryente dito na maliit times beta, kaya niyang palakihin pagdating dito sa collector to emitter. Yan relation ng IC over IB, HFE, beta. Di ba nalaman natin yung IC natin, 0.5 ampere. Nasukat natin. Yung HFE, 215. Kailangan natin ng HFE sa formula. HFE para makuha yung current sa base. Para malaman natin yung value na resistor. Bakit 215 yan? Yung HFE ng transistor na D882. Bakit? Gamitan natin ng Proskit digital tester. Ito, meron ditong HFE. Itong dalawang butas. Nakaset sa HFE. Pindutin natin power. Yun HFE.
At meron din siya adapter, parang European plug. Nakalagay din sa ibabaw dyan. NPN. Yung ating transistor, NPN. Diba? Oh. Meron nakalagay dito, emitter, base, collector. Yung transistor natin, emitter, collector, base. So, nakaganyan siya. So, suksok mo lang yung emitter sa emitter, base, tsaka collector. Lalagay mo lang dito. Wala. Baliktad din natin. Ayun. Siya ay 215 HFE. You know, HFE. 250 ng HFE. Gamit ang adapter. Tsaka susuksok mo lang dito. Meron ditong NPN, PNP na symbol. O sign. 215. You know. 250 ng HFE. So, ang gagawin natin ngayon, ilalagay lang natin dito sa formula yung mga values. HFE is equal to IC over IB. Simplifying the term, IB is equal to IC over HFE. 0.5 ampere, 215 HFE. Ang current sa base, 0.0023 ampere. So, meron tayong current sa base at saka meron na ring voltage drop across the base, R3. Current sa base is equal to the current sa resistor 3. Pag alam na natin yung current tsaka base, pwede nating isolve yung value ng resistor. Using Ohm's law, voltage is equal to current times resistance. Substitution lang, R3 is 11.3 divided by 0.0023 ampere. Ang nakuha nating value ng R3, 4,859 ohms. Walang commercial value ng ganyan. Kaya ginamit ko resistor ay 4.7 kilo ohms. Yan. So, ang value ngayon ng resistor 3, 4.7 kilo ohms. Ano yung IC dito? Yung IC, yun yung current rating ng motor. Diba gagawin natin, padadaan natin yung kuryente sa base. Ito turn on para makadaan ang current ng motor sa collector to emitter. Yun yung IC. Yung HFE, nasukat natin sa tester. So, alam na natin ang value ng R3. 4.7 kilo ohms. Bakit itong current gain ang ginamit kong formula? Universal formula yan. Pan-testing ng kung ang transistor ay nag-o-operate sa saturation region o kaya as an amplifier. Itong gagamitin mong formula. Yan lagi. Paano ba? Paano natin malalaman na ang transistor ay saturated talaga? Ibig sabihin, almost shorted. Sa requirements ng datasheet, ang dapat na collector voltage to emitter voltage, collector to emitter voltage ay less than or equal to 0.5 volts. Pag ang voltage sa collector to emitter ay less than or equal to 0.5 volts, ang transistor is operating in saturation region. Ibig sabihin, shorted as a switch. 0.5 volts or less or equal. Siya ba ay 0.5 volts? Less or equal? Okay, mga Repa Pips, nakaset siya sa 20 volts range DC. Susukatin natin ng kuryente ng transistor.
yung power supply natin, 12 volts. Ang kinakain na ngayon ng unit, 0.32 ampere. Kung nakakarga na siya sa transistor, yung ating motor. Nakakarga sa transistor. Hindi na siya 0.5 ampere. 0.31 ampere. Sukatin natin ng collector to emitter. .13 volts o volt. Siya ay saturated. Base to emitter 0.78 volt. So sa datasheet, pag ang range ng collector to emitter voltage ay 0.3 to 0.5, saturated siya. Ang basa natin 0.1 volt. So saturated siya. More or less or less than 0.5 volts. Saturated ang transistor. Yun namang base to emitter 0.7 volts. Silicon type na transistor, kaya siya 0.77 volts. So siya ay saturated. Ibig sabihin ang transistor ay nag-ooperate sa saturation period o almost shorted. Kaya lang yung current natin 0.320 kung nakakarga siya sa collector ng transistor. Di ba? Hindi na siya 0.5. So, talagang saturated ang ating transistor. Diba? Less than or equal to 0.5 volts ang kanyang voltage across collector to emitter. So, saka natin ikakabit ngayon ang yung ganito, potentiometer. Ito yun. Para totally makontrol natin yung speed ng motor. Dahil alam na natin yung full speed. Diba? Okay, kukontrolin na natin yung base current. Ito yon. Tatlo yung kanyang paa. 1, 2, 3. Ito yun. 1, 2, 3. Yung wiper, yung sa gitna, nakakonekta sa positive ng supply. Yung gitna. Initially, nakasagad siya sa dulo. Pag nakasagad yan sa dulo, pagdaan ng kuryente dito, malaki yung resistance. Diba dadaan dito? May resistance siya na 100K. Tapos base, transistor. Walang kuryente halos na dadaan sa base. Malaki yung resistance. So hindi magto-turn on ang motor. Initially, nasa pin 1. Dito. Ngayon, pag inikot mo yan, clockwise, pakanan, bababa yung arrow. Ibig sabihin yan, bababa. Mababawasan yung resistance. Unti-unting iikot ang motor. Pag nakasagad na yan, yung arrow, nandito na, sa 3. Nakaganyan na, oh. So, pag nakasagad na yan, baliwala na yung potentiometer. Ang kuryente, tatakbo na papunta sa BCC, base, magto-turn on ng transistor, iikot na ang motor na mabilis. Full speed. Diba? Yun yung na-compute natin. Baliwala na yung potentiometer. Kasi nakasagad na siya sa 0.3 o terminal 3. Pag binalik mong ganyan, magkakaroon uli ng resistance. O pag nagkaroon ng resistance uli dito, ang takbo ng kuryente dito to the resistor 2, R3, to the base. Wala na namang kuryente ang base. Halos wala. Mataas ang resistance. Napakaliit. Hindi ikot ang motor. Kaya itong pag-ikot ng potentiometer, nakokontrol niya yung base current. Diba? O, yan ang ating circuit. Nakokontrol ng potentiometer yung base current ng transistor. Kaya umiikot ang motor. So, mapapansin mo dito,
may nakaparallel na diode 1N4007. Ano bang gamit niyan? Kasi itong motor, di ba may coil yan? Ganyan, coil. May back EMF yan. Nagpuproduce ng voltage yan. Di ba? Ang ginagawa ng diode, kina-counter niya yung back EMF. Nagpuproduce siya ng inductive spike. Ano ba itsura nun? Okay. Tingnan natin. Nakakapag-produce siya ng mga inductive spike. Yun, no? So, pag hininaan mo, yun. Yun, no? Mga inductive spike. Tingnan natin. Yun ang kanyang inductive spike na na-produce pag tumatakbo yung motor. Full speed. 0.4 ampere. Pag hininaan mo yan, mawawala yung inductive spike. Siyempre, mamamatay na yung motor. Sa umpisa pa lang, meron na yun. Ayun, no? Kaya nawawala yung inductive spike na yan dahil sa diode. Ino-normalize niya sa kanyang voltage level, yung diode. Yung flyback diode sa ating module. Ito. Dito naman ang kanyang output. Ito, pinakadulo ng pin header. Positive ng oscilloscope, negative ng oscilloscope. Sa collector. Dito yun. Dito tayo nagkabit ng oscilloscope. Dito sa voltage output, positive, voltage output, negative. Dito natin kinabit ang oscilloscope. Yung inductive spike, may napuproduce ang frequency. 15, 18, 19 Hz. Yan. Inductive spike na yan. Ang frequency niya ay 17 Hz, 12 Hz. Kasi nga, itong ating electric motor, itong DC motor, pwede rin yan, generator, nakapag-generate ng electricity. Di ba? Nagiging generator din yan. Kaya siya mayroong inductive spike na napuproduce itong mga ito. AC yan. AC waveform. You know? Diba? Yan ang ating circuit diagram. Thank you.